Okay, so sige, discuss po din na to. Another problem sa actual stress, no? Actually, parang password nga to eh. Oo, very familiar siya. So, and determine the weight of the heaviest cylinder daw, which can be placed in the position shown in the figure without exceeding a stress of 50 megapascals in the cable BC. So, ito. So, ibig sabihin, makuha mo yung force sa BC. Di ba? Makukuha mo siya. Eto may force busy ka dito. Obviously, tension yan kapag may sinabi ba? Well, ayun, cable. Pag cable, tension lagi yan. Hindi yan nagkikerry ng compression. So, yun, away from the joint, di ba? Tension yan. Tapos, ito yung weight natin. Sabihin, weight, di ba sabi? Ayan, weight W. Ayan, weight W. Tapos, syempre, may reaction yan kung gagawin. Interpret mo talaga as ganyan. Meron yung reaction dito, di ba? May horizontal force dito. Kung saan may contact, may reaction dun. And ito, meron din siya dito. Pero yan ay applicable lang sa bilog. Sa bilog lang yan. Okay, kaya ba to? Kaya mo ba to? Kaya ba to? Pwede ko ba i-send to ba? Ay, pang. Hmm. Ay, mali. Tama talaga yung kanina. Okay na yan. Ayan. Matagos ba siya? Ayusin ko lang. Ayan, yun yung sa bilog, di ba? Perfect ko. Yan. So, yun yung free body diagram ng sa bilog. So, set aside natin yan. Ayan siya. Okay. So, ang free body diagram naman ito, kung sa bilog, sabay nakatouch dito. Ito lang, di ba? So, by Newton's third law, dito, meron din siyang same force, pero same magnitude, pero opposite in direction. So, kung ganyan siya dyan, opposite naman siya dun banda kapag itong beam, ano ba to? Beam ba to? Bar AB. O, yan naman yung weight niya dyan. Tapos syempre ito hinge to. So masasolve mo yan. Ayun. Ano na? Pwede ka na mag-moment ka dito eh. Di masolve mo to, di ba? Apaka basic lang. Ayan, horizontal. Ayan, tension lang siya dyan. So ayun, ito yung linya dyan. Kung gagawa natin yan, ito yung linya. Ayan. Ayan yung ayan yung linya ng bar. Ito yung weight niya. So, syempre, may binigay ba na ano, figure? Kopihin ko na lang siguro yan. Ay, yan. Ilipat ko siya dito. Ayan. Ito naman yan. O, di ba? Angas ng free body diagram. So, ito yung weight. So, ito kapag ano mo yan, diniretso mo, syempre mag-meet yan sa center, di ba? Syempre, ito rin. Mag-meet yan sila sa center. O, tapos, paano ko masasolve yung area na yan? Paano ko makukuha yung tag dito? Yung angle na yan. Anong angle yan? So, actually, meron na tayong makukuha. Meron tayong, ano to? Pag sinimplify natin, this will be 6 over, ano no? 6 tapos, sulat natin. 6 divided by 10. Ooh, familiar. O, di ba? 3, 4, 5 rule yan. 3, 4, 5 triangle yan. So, pwede mo siya isulat dito as yung triangle na yun. Pampasimplify lang. Do pwede rin naman gamitin mo yung 6 tapos 10. Pero kung familiar ka na sa 6, 8, 10 na triangle, ayan, 6, 8, 10, 6, 10, yan, 3, 5, 3, 4, 5.
Kung familiar ka na dyan, edi alam mo na 3, 4, 5 triangle yan. Yung 6, pag sinimplify mo yon, ratio mo, 6/10. So, ito yung may 3. Ito yung katapat niya, yung 3. Tapos, yung 10, yung hypotenuse, yun yung 5. And then, syempre, kung alam mo na yan, no need na yan yung Pythagorean theorem. So, chord na to. 3, 4, 5 triangle pala yan. Ganon. So, anong relationship neto doon sa angle natin, di ba? Ito, kapag meron kang perpendicular. Ito yung force na yan. Paano yung magiging angle na nun? No, so parang gagawin mo ng triangle din, sariling triangle. Ano kaya mangyayari dyan? Anong relationship yan? Same ba yan ang orientation? Ito pa rin ba yung 3? Ito pa rin ba yung 4? Ito pa rin ba yung 5? Or baliktad sila? Or hindi na ganyan yung triangle? So, ganito. Actually, may ano dyan eh. May theorem tayo dyan. No? Ganito na lang. Sige, gawin natin, kumuha tayo ng angle. Okay? So, lagyan natin ito yung theta. Angle theta. Yung katapat ni 3, which is, ibig sabihin, katapat ni 6. So, ito yung angle theta natin. Di ba? Pares lang yan sila. So, ibig sabihin, pag nag-draw ako dito, lagay ko nga to sa gitna para kita naman na ano. Ginit na ako yan, yan. Or dito na lang, pares lang naman yan. Kahit saan ko yan i-transfer, basta ito yung gitna. Ito yung gitna. Okay, so ito yung angle theta, opposite niya, yung 3. Tama, lagi. Similar triangle naman yan eh. Okay, so kung gagawin natin, gagawa ako ng linya dito. Gagawa ako ng linya dito, ayan o. O, di ba? So, saan na siya ngayon? Ito, tapos, etong side na to. O, di ba? Nakikita ba? Ayan. So, etong side na to siya. O, kapag ganyan, ito naman yung angle theta natin. Kinahanap ko lang ng ano, discuss ko mamaya yung palatandaan lang dito. So, yun yung angle theta. So, ibig sabihin, ito ay 90. No? So, ito ay 90 minus theta. Ayun na, 90 minus theta. So, kung yan ay 90 minus theta, so, kung gagawa ka ng ano ulit dyan, ala ka, nagtagalog na ako. Uli, nagigets pa yon. Ang good ko sa naigaano, good. So, if this is 90 right angle, ibig sabihin 90 minus theta, bawasan mo ng, yung 90, bawasan mo ng 90 minus theta, so theta na lang. Di ba? Kasi pag pinag-add mo yan, 90 minus theta plus theta, that's 90. So, ibig sabihin, theta rin to. Di ba? So, ano ba yung opposite ni theta? Yun yung 3. Ayun na, yun yung 3. Tapos, ito na yung 4 and ito na yung 5. So, ibig sabihin, ang nangyari lang dyan ay nagpalit lang sila. Di ba? Yung horizontal sa 3 kanina, naging vertical na ngayon. Ganun lang, di ba? So, ganyan lang siya ginagawa. Okay, so ang palatandaan lang dyan is ganito. Ito lang yung pinaka palatandaan kung gusto mo ng palatandaan na lang. Ay, tanggal ba lahat? Sige, tanggalin ko na lang lahat. Hopefully, okay naman yun, no? Ayan. So, given na may angle ka dito, ito lang yung palatandaan. So, ito na may angle ka na dyan, no? So, ito yun. Ito yung nabuo mo. Ito, at ito. In-extend ko lang. Ay, kapal naman masyado. Gain ko nga. Ito yung green. Tapos ito. Ayan yung nabuo mo angle. Yun yung theta. So, kapag nakabuo ka, yung angle ng bubuo dyan na perpendicular sa bawat side. So, what do I mean by that? Kung gagawa ka ng triangle ulit na perpendicular sa both sides, okay? So, ibig sabihin perpendicular siya dito. Ayan, sa isa, perpendicular siya dito. And perpendicular din sa kabila, sa isa pa. Anong perpendicular nito? Ito perpendicular sila, di ba? Ayan o. So, ito, anong perpendicular nito? Horizontal line.
O, ang mabubuong angle mo doon ay, ito perpendicular sila. Ang mabubuong angle mo sa ginawang angle ay same lang. 'Di ba? Ayan din yung theta naman kanina, eh, 'di ba? O, ito na yung theta. Ang theta na 'to angle is equal lang din theta rito. Gano'n lang siya. Hopefully nage-gets 'yun, 'no? Kasi kung gagawa tayo ng angle theta dito, 'di ba ito yung theta, o opposite niya 3, adjacent niya 4, so ito yung 5. So kaya ganyan siya, 'di ba? So ibig sabihin 3, 4, 5 lang pala 'yun. Oh, 3, 4, 5 lang pero bumaliktad lang, 'di ba? So gano'n lang. Hopefully clear 'yun. Ayan. So eto na siya. Oh, ito ang theta, so ito yung 3, ito na yung 4, ito na yung 5. So ayan, kumpleto na tayo. Puwede kang mag-moment dito sa A para ma-solve mo na 'to. Actually, maso-solve pa pala natin 'yan, ito yung A natin. Okey, sa mga distance mamaya na lang 'yan. So ano yung sinabi? Without exceeding a stress of 50 megapascals, 'yan meganewton per square meter. Medyo kakaiba yung nakalagay. Kasi ang 'di ba ang stress natin ay force over area, 'no? Yung force kasi ang standard talaga na unit diyan ay newton and sa area ay meter square. So ito yung tinatawag nating pascals. So pag meron kang mega tas pascals, eh di megapascals, 'di ba? Ang mega yan lang yung ano, times 10 to the 6. Tandaan mo na lang mega million, 'di ba? Times 10 to the 6, ibig sabihin 1 followed by 6 zeros. Oh, so gano'n. Okay, so para ma-solve natin 'yan, itong force ano 'to, BC, lagyan na lang nating T kasi tension, eh. Pangalanan na lang natin siyang T kasi tension. Oh, that is equal to, ayan, stress in, BC is equal to force na tension divided by area BC. Actually, maso-solve mo na yung tension diyan kasi sigma BC times AB na lang 'yan. Sigma BC times A, BC pala, area BC. O, anong value niyan? Ang sigma BC, yun yung 50 megapascals. Make sure take note, Newton per square millimeters. Okay, other form nun, yung megapascal, Newton per square millimeter. Times mo sa area ng BC may sinabi, the cross-sectional area is 100 millimeter squared. So, ayun, nag-cancel lang. Millimeter squared, diba? So, ang tension natin is Newton. 5, 1, 2, 3, 5,000 newtons. So, ayun. Yun na yun. 5,000 newtons pala yung T dyan. T is equal to 5,000 newtons. Okay. And then, meron na tayo. Ito, kailangan mo na lang ng moment arm, which is obviously given na yon. Diba? Ito na yun, yung 4. Kailangan mo ng moment arm dyan. Moment mo na lang yan, diba? So, this one is 4 meters. So, moment mo with respect to A. Tapos, ito, moment mo with respect to A, kailangan mo ng horizontal distance. Okay, horizontal distance na lang ang kailangan natin dito. So, ito actually vertical distance pala. Okay, so ito yung kailangan mo diyan, 'di ba? Okay, so anong angle natin diyan? So, kung gagawa ka, grabe ang complicated pala nito, 'no? Kaya pala password din. Kung gagawa ka ng line dito sa taas, 'yan, tapos dito na rin sa baba. Okay, so then itong line na 'to ay cut in by transversal, 'no? Yung transversal. So, ang angle na 'to, kung ano mang angle nito ay equal lang din dito. 'Di ba kasi parallel sila, eh. We have two parallel lines sa geometry or from geometry tapos may straight line ka. So angle nito is equal sa angle dito. Yan, baliktaran lang. And similarly, ito angle is equal lang din dito. Okay, yan yung line by angle formed by transversal. So, yun. So, paano to? So, pwede mo na ma-solve to. So, this one is what? Pwede mo siya gawing daming ano 'no, ano meron sa kanya, meron kang adjacent and hypotenuse. So, pwede ka gumamit ng cosine. Cosine theta is equal to adjacent 6 over hypotenuse 10.
So, ang angle theta mo ay arc cos pala. Arc cosine mo lang yung 6/10. So, inverse cosine ng 6/10. Ilan yun? O, 53.13 degrees. Pwede na yan, 53.13 degrees. Pero, isi-store natin yan. Actually, pwede rin naman yung angle, yung slope gamitin mo no? Ay, di pala yung final answer. So, okay na yan. So, ibig sabihin, ito yung angle theta, no? So, ito yung angle theta. Ito yung angle theta. Uy, sakto, nasa A siya. Angas. Yan na rin yung angle A. So, ayun, kailangan mo lang ng horizontal distance na to. Meron ka ng 10. Meron ka yung 10. Eh di, para makuha mo yan, 10 sine A. Di ba? Ito ay 10 cosine A. Tapos ito naman ay 10 sine A. Kasi, sine na gagamitin mo kapag opposite siya. Ganun lang. Hopefully, okay naman na dun kasi statics pa lang yun, no? 10 sine A. Let me know if you have comments na para ma-discuss din natin. So, ayan. Meron ka na. Pwede mo na siya masolve. The summation of moment about point A equals 0. So, gagawin natin ay clockwise equals sa counterclockwise. So, ang clockwise natin ay actually, ano to? Hindi ito magiging, ano pala? Hindi ko pa pala sinolve to, no? Ano pa dito? Concurrent force pa pala dito. Hindi ko pala na-solve yun. So, ayan. So, pwede naman natin gawin. Di ba? Ito. The summation of forces along y tayo equals 0. So, meron kang downward na W. Equate mo siya sa eto. Paano to in terms of W? Actually, pwede nating pangalanan yan na, ano na lang, R for reaction, no? Wala pala akong pinangalan pa dyan. Pangalanan nating R. Ito yung R reaction na to. Reaction din dito. So, W is equal to R times ilan? So, para makuha mo yung vertical, ito yan, 3. Divide mo sa 5. Kaya yan yung component ng multiplier, 3/5. Or parang cosine theta. Parang cosine or sin theta na lang din. So, yung W, weight pababa is equal to R. Tapos, multiplier para makuha mo yung vertical component niya is ito. 3 divide mo sa hypotenuse lagi. Kung horizontal naman, component, ito, di 4 divided by 5. Diba? So, ganun lang naman yun. So, ibig sabihin, masasolve na natin si reaction R na paano? Times 5/3. So, 5/3 ng W pala yan. Ayun, meron na tayong reaction ni R in terms of W. So, that is 5/3 ng W. Ayan na. Kaya na yan masolve. So, summation of moment about A equals 0. So, ayun. So, 5/3 ng W times moment R mo. Ano to? Diba 4 meters yan? Equate mo lang sa isa. So, this one is 5,000 times 10 sine A. 5,000 times 10 sine A. Okay, moment of truth. What is the maximum weight? So, ano lang natin yan? 5,000 times 10 sine A. Nakastore naman siguro yan. Double check natin mamaya. Divide by 5/3 ng 4. 5/3 times 4. Double check. And 53 yung angle. So, ayan, 6,000. So, that's the answer. 6,000 newtons. Again, kabigat yung weight ng cylinder. So, puli na-gets naman yung maiksi lang, di ba? Medyo paligoy-ligoy lang. Pero, okay lang din naman yun kasi wala namang tamang procedure. Wala naman talagang, pinakatamang procedure. Kahit ano naman pwede mo gawin as long as mapalabas mo nga yung answer. So, pwede mo nang maputol-putol sa isang step, di ba? So, ayun. Okay. So, parang magbo-back solve ka lang kasi. Or kung gagawin mo reverse engineering, wala ka, nagtagalog na nga talaga ako. Hopefully na gets pa rin naman yon. So, ayun. Ang buhat na to dere kay ah 'di ba ipangita nato kanang W. So
nakahimo na kay gipangalan hog R, gipangalan po hog T. So mga unknown, unknown pa ni sila nung una. Yung tension nakuha nato dito diri naman na sa stress, di ba? Kay gihatag mo hatagan mo kag tag stress og area, so nakuha nimo og force. Okay, moment arm. Tanang ang kuan ra na geometry ra na sadya. Moment arm kay tanang distance kay gihatag man, di ba? So ayun, maong geometry ra na siya. Unya, ang sunod kay unsa pa? Okay ni. Nagkuan ta ani nag concurrent force, di ba? So, let me know if ano pa sa statics kay nang kod koy video pa ato, no? Aron ma-master pod siya. Mura na. Then ayun gikuha na tog gamitan na tog concurrent force na concept sa concurrent force, equilibrium equation aron ma-solve nato itong R in terms of W kay mo man tay gipangita. Ya kini na-solve na nato na tay definite value. So mo na W na lang ang unknown, so pwede mo na gamitan og moment ka diri sa A kay hinge man na siya, so zero ang moment ana. So ano by moment yan summation of moments about A equals zero, so ito times moment arm equals ito times yung moment arm niya. Perpendicular distance rado pwede pud nimo siya himuon nga familiar ka atong himuon pa nimong component, so meron na kay kini og kini. So kini muad-an ra na kay wa man kay moment arm ana, di ba? So kini imong kinahanglan, mo pod ni imong makuha. Ang madali ra na kay mo niya ni agad imong moment arm para ato, di ba? Pero kini resolve pa na nimo. Kuhaon pa nimo ng components. So mas okay ni, mas dali ni na idiretso na lang siya, di ba? Kini na lay gamita kay vertical distance raman na ang kinahanglan papadung sa linya ni A. So mora na ta dya. Sige. Musa niya to sa simple stress. So, manatag diri sa simple stress. So, hope you learned something. Let me know if you have comments. Wait, di ba sabi? Kung kinahanglan mas ni, divide pa na sa 9.81 kilogram meter per kilogram. Para mahimong kilogram, divide pa sa meter per second square. So, 611.6 kilograms. So, maot to. No? If you learned something, thank you.